Lahat po ng provinces ng Caraga po is affected, but mostly itong Dinagat Island and Surigao del Norte po, they have the higher numbers of affected families po in relation with Typhoon Tino po. Sir Carlo, kumusta po ang sitwasyon natin dyan sa rehiyon ng Caraga? Matapos nga, pananalasan itong Bagyong Tino. Base po sa pinakahuling report na natanggap namin sa aming mga partner agencies dito sa Caraga po, as of 4 a.m. Today po, November 5, we already have 106,008 families affected by the Typhoon Tino po. Ito po yung meron po itong 394,092 individuals po. Region-wide po ito na data, but mostly of these affected individuals are from the province of Dinagat Island. For Caraga po, yung Dinagat Island po talaga yung mas natamaan ng Bagyong Tino po. Then focus po ngayon yung response ng Caraga RDRRMC sa northern part ng Dinagat Island. Ito po sa mga municipality ng Loreto and Tubahon po. Opo. At bukod sa Dinagat, ano-ano pa bang mga probinsya ang naapektuhan dyan po sa rehiyon? Dyan po sa rehiyon ng Caraga ang naapektuhan po, sir? Lahat po ng provinces ng Caraga po is affected, but mostly itong Dinagat Island and Surigao del Norte po, they have the higher numbers of affected families po in relation with Typhoon Tino po. Mayroon ho bang mga naitalang casualty o nawawala dahil sa Bagyong Tino dyan po sa rehiyon? Initially po, kagabi may mga pumasok na numbers of casualty, but for protocol po kasi need pa natin yan i-verify with PNP and DILG. So ngayon yun po yung wino-work out namin if yung reported deaths is related po sa Typhoon Tino. Opo, yung lawak po, gaano ka lawak po yung naging pinsala po sa mga kabahayan at infrastruktura naman po dyan sa Caraga itong Bagyong Tino? As per information po from the province of Dinagat Island, dito po sa part ng Tubahon and Loreto, ito po yung northern tip ng Dinagat Island. Based on report nila, parang udet yung nangyari. Parang yung hangin kasi, ang lakas ng hangin doon sa area. Though around Monday evening po from 10 a.m. up to yesterday, Tuesday a.m., yun po yung pinaka-devastating moment doon sa northern part ng Dinagat Island po. Opo, at until now ay lubog pa sa baha ang lugar, particular po dyan sa Dinagat. For Dinagat naman po, wala naman pong masyadong reported na flooded. Though may reported na landslide itong sa part ng Tubahon to Loreto. But yesterday, cleared na yung area. Ang flooding lang po ay dito lang po sa part ng Agusan del Norte nung Monday, but kahapon po subside na po yung area. Passable na rin po yung mga major roads natin within Caraga regions po. Ilang evacuees na lang po ang nanatili ngayon sa mga evacuation centers? Based on data po kanina 4 a.m., we have 34,935 families with 120,990 individuals po. Itong nasa 1,489 evacuation centers natin all over the region po. Opo, at ang mga ayuda, tulong ay naibibigay naman po, na ipapaabot. May sapat ho ba itong mga tulong na ipinamimigay po natin sa mga kababayan natin po dyan sa Caraga? Yes po, based on reports from our partner agencies, the DSWD po, they already have prepositioned family food packs before the typhoon hit the province of Dinagat and Surigao del Norte. As of 4 a.m. po, they have already distributed 40,783 family food packs in different areas po in Caraga region. Amounting 23,471,757 pesos po. Opo. Pero meron ho bang mga lugar dyan sa Caraga, Sir Carlo, na nahihirapan po ang ating
mga kinauukulang ahensya, yung mga rescuers, o yung nagpapaabot ng tulong na magpadala nga ng ayuda para sa mga kababayan nating nasa lanta nitong bagyo? Dito po sa Caraga, yung Dinagat Island kasi is isla. And ngayon, kahit wala ng storm signal sa Dinagat, may gale warning pa kasi. So yung mga ayuda natin, actually yung team natin from OCD Caraga is hindi makatawid sa Dinagat Island kasi hindi pa nag-resume yung trip papunta dun sa isla from mainland, from Surigao City. So that's why we're waiting for the lifting ng gale warning around dyan sa may Dinagat area and Surigao area para yung team natin makatawid na. Then we can also assist dun sa province kasi ang OCD, although we have warehouse naman in Dinagat Island for our non-food kits, ito yung mga hygiene kits and family pack natin, but we cannot distribute it kasi yung responsible person is nandito pa sa mainland ng Caraga po. But we're hoping na this afternoon malift na yung gale warning so that we could also send teams. Actually, yung DICT, one of the problem kasi ngayon sa Dinagat is yung communication line nila. Based on reports, dependent sa power cooperative yung telcos natin dyan sa Dinagat. That's why walang signal sa Smart and Globe doon sa isla. Kasi hindi pa fully restored yung electricity nila. But kami naman, we already established communication lines with the province and some of the municipalities through the Starlink na naka-preposition na doon sa kanilang area. But as of mga communication like calling via mobile, hindi talaga sila ma-reach, lalo na yung mga munisipyo na walang naka-preposition na Starlink connection po. Bago ka pasok kay Partner Admar, Sir Carlo, kumusta naman po yung panahon ngayon dyan? May mga pag-uulan-ulan pa rin? Dito po sa Butuan, since yesterday mainit na po, do minsan paghapon may mga pag-ulan, but today po ang init na po ng panahon ngayon dito sa Butuan City po. Mayong buntag, Sir Carlo, si Admar po ito. Meron pong bumagsak na helicopter ang Philippine Air Force na sinasabi pong tutulong sa operation, sa disaster operation dyan po sa Caraga po. Malaki bang epekto nito, sir, matapos pong maaksidente para po sa inyong disaster response? Actually po, based on guidance from our central office, grounded po muna for humanitarian use yung mga chopper from Philippine Air Force. Yes, we will confirm that chopper po from Davao City is intended to dito po sa Caraga. Papunta sana yon dito sa Tactical Operations Group 10 para nakaschedule sana kami tomorrow to conduct aerial survey doon sa Dinagat Island. So, unfortunately, from Davao City to Butuan City, hindi nakarating yung isang chopper from Philippine Air Force po. Opo, so after po nitong insidente or simula nung tumama ang bagyo, apektado ang Caraga, hindi pa po nakapag-aerial assessment ang OCD po? Yes po, yun po yung isa sa challenge namin ngayon kasi yung mga air asset kasi ng Air Force dito sa Butuan, pinull out nila dito dahil baka maapektuhan sa bagyo. But based on guidance from Central Office, parang hindi na yata makapag-conduct ng aerial survey. But today po, if malift na yung gale warning, we will send our regional Ardana team sa Dinagat Island to conduct on-site damage assessment po. Opo, kung ihahambing po sa mga nakalipas na mga bagyo, naging mapaminsala, mas malakas ba ito, mas mapaminsala ba itong si bagyong Tino, Sir Carlo, considering
Ang Caraga po ay nakaharap, no? Nasa eastern side po ng bansa, nakaharap dyan sa Pacific Ocean, kung saan nandyan yung pagawaan talaga ng mga bagyo. Kumusta po yung assessment ninyo sa kung ihahambing natin sa nakalipas po na pagtama ng mga bagyo? Based on experience po, malakas talaga yung hangin ni Bagyong Tino. But according dun sa mga counterparts namin sa province, as what they experience po from 10 p.m. to 2 a.m., the same po siya, ang hangin is the same with Odette, but ano kasi ang difference lang kasi nila is si Odette tumama ng araw, yun tumama ng gabi. But luckily, we have established a preemptive evacuation po around Sunday pa lang before tumama si Bagyong Tino sa Caraga. And anong Monday, they have established, nagpatupad na talaga ng forced evacuation, lalo na yon sa mga coastal areas and flood-prone areas. Though ang nagka-flooding lang naman is dito sa Agusan del Norte and some parts of Surigao del Norte. But for Dinagat Island kasi mostly ang threat dyan is storm surge tsaka may mga landslide po. Though ngayon, we're preparing for our response and distributions of family kits, hygiene kits to those affected individuals po. And we already have coordinated with the SUD. They will be providing assistance doon sa mga families na may mga bahay na partially and totally damaged po. Opo. Sir, clarify ko lang, gaano po kataas yung baha na monitor po ninyo, na itala yung level po ng baha dyan po sa Caraga? Kasi doon sa Cebu Province, sa Cebu City particularly, syudad po yun, talagang halos umabot na sa bubong yung tubig baha. Dyan po sa Caraga, sir, gaano po kalalim ang na-monitor na baha po? Usually po yung mga na-monitor namin na baha dito sa Caraga is here in Cabadbaran City and Agusan del Norte po and some parts of RTR. Nangyari po kasi nung Monday is flooding siya sa major highways po ng Agusan del Norte. But for just like what happened in Cebu, wala po kaming ganong pangyayari dito sa Caraga. Ang nangyari kasi nag-overflow lang yung mga rivers namin dun sa area. That's why nag-cause na flood dun sa National Highway. Ang sabi dun dito yung sa Agusan del Norte sa around Tubay, nasa 1 meters to 2 meters po yung level ng tubig dun sa pagtaas dun sa area po. Opo, and sa kasalukuyan, humupa na po, sir, and itong baha po? Yes, sir. Kahapon po, as we coordinated with our provincial DRRM offices, wala nang recorded na areas na may mataas na pagbaha. Ang nangyari lang kasi noon, high tide, hindi makalabas agad yung tubig. Then ang heavy rainfall warning kasi din yung that time. Kaya malakas yung buhos ng ulan po. Opo, and meron po bang mga lugar na, sir, sakop po ng Caraga ang naideklara po na nasa state of calamity? We're waiting po from the province of Dinagat Island if they will declare state of calamity. But I think they will base on the reports of the Ardana, yung rapid damage assessment. As of now, wala pa pong declaration na nilabas ang mga provinces from Caraga po. Hindi naman po isolated yung Caraga, sir. Yung Dinagat po. As of this time po, wala pa po talagang makatawid dun sa island via Surigao City kasi walang biyahe. Opo. Yes, Sir Carlo? Yes po, nasa gilid nasa runway kasi ako ngayon eh. Opo, So, opo. sir, yung sa Dinagat po,
technically po, isolated sila ngayon but open po yung communication lines natin sa kanila kasi di pa nag-resume yung trips to the island po. Opo. Sir, bilang panghuli na lang, meron pong panibagong bagyo, no? At inasahang mas malakas ata ito kumpara dito kay Tino, pero iba naman yung tatahakin niyang direksyon. May mga information ba kayo dyan po sa Caraga? Kasi kayo, nakaharap din kayo sa Pacific na maaring maapektuhan din kayo nito sa pagpasok or habang papalapit ito sa bansa itong panibagong bagyong tatawaging Uwan? Yes sir, actually we already have coordinated with our member agencies sa council po ng RDRMC to prepare for this upcoming na sama ng panahon po based on Pag-asa report. By Saturday or Sunday, papasok na to sa Philippine Area of Responsibility. So kami naman po, we already established a strong connection with our partner agencies para sa mga preparedness measures and also with our LGUs to conduct necessary preparation for this sama ng panahon po na papasok dito sa ating area po. Alright. Sir Carlos, siguro huling mensahe, paalala po muli ninyo sa ating mga kababayan, particular na po dyan sa Caraga na nanonood po sa mga oras na ito. Yes po, sa ating mga kababayan dito sa Caraga, we highly encourage everyone to be prepared as always. Alam naman natin yung mga Caraganons, they are resilient when it comes to different disasters. Based on our experience, ngayon parang naging wais na yung mga komunidad natin, yung mga Caraganons natin because of the experience na ano natin with mga previous na disasters. We are also thankful sa mga residents ng Caraga na sumunod sa mga ginagawa naming preemptive evacuation and other preparedness measures. We encourage them to always listen, lalo na sa mga media partners natin na para sa mga impormasyon, mga tamang impormasyon, and also follow sa mga directives ng ating LGUs. Kung nag-advise na sila ng preemptive evacuation, susunod na tayo para maano natin na magkaroon ng casualty sa pagtama ng kahit anumang sakuna.